Okay, darako po tayo ngayon sa hapong ito sa Lord's Supper. Marami pong nagtatanong, ang higpit naman dyan sa Molino Grace Bible Church, Christian naman ako, ba't hindi nila ako pinag-Lord's Supper? Pareho lang naman tayong Kristiyano, isang Diyos natin. Medyo sobra na yata sila sa Biblia. Marami pong nagsasabing ganyan, kaya hindi na sila bumabalik dahil daw sobra tayo sa Biblia, wala na sa Biblia yung gano'n na may pagtatangi. Pero ngayong hapon, ating titignan sa Biblia, totoo ba yung kanilang sinasabi o totoo ba yung ating ginagawa? Now, ngayong hapon, pinagpala po tayo ng Panginoon, ng Diyos sa araw na ito sapagkat nagkasabay po ang gawain ng bautismo at nasundan ng Lord's Supper. Ito po ay bihira nating nagagawa. At least siguro kung mayroong isang taon, bago tayo nagkakaroon ng membership, nagkakasabay itong ganitong gawain. At ngayon, tayo po ay madadagdagan. Saan si MM? Kasama ka sa panunumpa. Baka mamaya hindi ka nanumpa, pwede mong gawin ang gusto mong gawin. Okay. CM. So, 2 babae, 3 lalaki. So, tayo pinagpala ng Panginoon na 4 na binautisman kanilang umaga at pinagpala tayo na magkakaroon tayo ng makakasama natin ang 5 kapatiran para sa Lord's Supper. 5 makakasalo natin sa banal na hapunan. Kunin natin ang banal na kasulatan sa Acts chapter 2 upang makita natin na hindi po tayo basta lumalakpas sa Biblia tungkol sa bagay nito, nang sa ganun maunawaan pa rin natin kung ano bang sinasabi ng banal na kasulatan pagdating sa Lord's Supper. Acts chapter 2 verse 41 to 42. So context nito ay Pentecost at maraming nagtaka sa mga alagad bakit sila nagsasalita ng iba't ibang wika sapagkat tumanggap sila ng bautismo sa Espiritu at pumatong sa kanilang mga ulo. At hindi po ito unknown tongues. Ito po ay salita mismo ng iba't ibang bansa. Kaya lahat ng mga tao doon at that time sa Pentecost, mayroong Arabic, mayroong Indian, ano pa mga nasyon, naunawaan nila ang kanilang sinasalita. Hindi ito yung gibberish na sinasabi ng mga Pentecostal, sandalakas, ganyan. Hindi naintindihan. But ito po ay salita mismo na intindihin nila. At tinawag sila, inilipusta sila ng mga taga roon. Sila yung mga lasing. Kaya si Pedro ay tumayo upang mangaral. At sa kanyang pangangaral, pinaalam niya ang lumang tipan, ang mga prophecies doon sa iba't ibang propeta, at sinabi niya ang kanyang kasalanan. Na itong si Jesus na pinili ng Diyos na maging tagapagligtas, ipinako ninyo sa krus. At ganun po katindi ang pangangaral ni Pedro. Kaya ang sabi ng mga tao na nakarinig, nakadaman, may conviction na sila nagkasala laban sa Diyos at sa hinirang ng Diyos, ang sabi nila, anong gagawin namin upang kami maligtas? So ito po ang sinasabi sa verse 41 hanggang 42. At kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan. At nadagdag ng araw na yon ang may 3,000 kaluluwa. Saan? Sa iglesia. Ang unang iglesia is 120. At sila'y nanatili sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. So kitang-kita natin dyan ng lahat ng mga na-convict na sila'y makasalanan at hangad nilang maligtas, sapagkat yun ang tanong nila din sa verse 40, paano maligtas? Sila'y tumanggap sa salita ng Panginoon at pagkatanggap nila sila'y nagpabautismo at pagkatapos sa bautismo, sila po ay kasunod, nadagdag sa iglesia at silang mga nadagdag sa iglesia, ang sabi sa verse 42, sila'y nanatili sa 4 na haligi ng iglesia. At ano yung 4 na haligi ng iglesia? Doctrine of the Apostles, then fellowship of the brethren, then thirdly, Lord's Supper.
At pang-apat, prayer meeting. Tumutukoy po sa prayer meeting ang salitang iyon. So sa mga talatang ito ay nagpapakita ng apat na patunay at apat na katungkulan ng isang mananampalataya kung bakit siya dapat makisama sa Lord Supper. So tingnan natin ang apat na ito. So ang tanong, sino ang makakasalo sa banal na hapunan? Sa ating talata, verse 41. Number 1, silang mga tumanggap sa salita. Sila yung mga tumanggap ng salita. Ibig sabihin ng tumanggap ng salita, sinampalatayanan nila ang preaching, ang Word of God na pinangaral ni Apostol Pedro at that time. Sila'y na-convict, tinanggap nilang sila'y makasalanan. At ang conviction na preaching ni Peter dito ay mababasa natin sa verse 38. Chapter 2 ng Acts, verse 38. Kaya't dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong pinako. Wala nang pinakamasakit doon na rebuke, kundi yung katotohanan na sila'y tumanggi kay Kristo at sa pagtanggi kasama ang pagpapako kay Kristo. At tinanggap nila ito at nagtanong sila, Brethren, paano kami maliligtas? At sinabi ni Pablo, kayo'y magpabautismo bilang pagsisisi ng inyong kasalanan at kayo'y maliligtas 10 ng inyong pamilya. At sa verse 41, at lahat ng tumanggap ng salita ay nagpabautismo. Mga kapatid, kitang-kita natin dyan na dapat bago ka makasama sa bautismo, you must be a believer. Meaning to say, dapat kang mayroong tamang relasyon o tamang conviction ng kaligtasan. You must be saved. Yun ang kailangan. So hindi po pwede yung tulad sa Katoliko kahit sino nang pumasok doon na sila po ay magte-take ng communion. Unbiblical yan. At yan din ang nasa isipan ng ibang Christian kapag sila po ay naparating sa atin sapagkat hindi naturo sa kanila ang true gospel. Then, ikalawa, makikita natin sino ang makakasalo sa banal na hapunan? Silang tumanggap ng bautismo. Maraming hindi naniniwala sa bautismo, gaya ng paliwanag ni Pastor RJ kanina. Maraming hindi. O di kaya mayroon nagpapabautismo na walang conviction ng kasalanan, walang tunay na kaligtasan dahil ito ay encouragement lang ng kung sinong tao. At they believe na ang bautismo siya makapagliligtas sa iyo, siya makapaglilinis sa iyo ng iyong kasalanan. Pero sa kabila ng lahat, nagkaroon muna ng conviction ang mga tao. At sila'y nagsisi sa pamagitan ng bautismo. Pinakita nila. At sila'y sumampalataya sapagkat tinanggap nila. At ito ay mga totoong Kristiyano, kaya sila ay nagpa-bautismo. Ang bautismo po ay isang tanda ng isang mananampalataya na siya ay buong pusong nagsasubmit kay Christ and love Christ. Diba kanina? John 14 verse 15 and 21, ang sabi, sino mang tumutugon ng aking kautusan, siya yung umiibig sa akin. Sino mang nagtataglay ng aking mga utos at ipinamumuhay ito, siya yung umiibig sa akin at iibigin ko siya at iibigin siya ng aking ama at ako'y magpapakilala sa kanya. Di ba? Totoong Kristiyano ang dapat tumanggap ng bautismo. At pangatlo, sino ang makakasar sa banal na hapunan? Silang nadagdag sa iglesia. Hindi ka pwede maging Kristiyano nag-iisa. Na alam natin, there are 2 church sa Bible. Kaya mababasa natin dito po sa mga sulat ng mga apostles, epistles, hindi lang po local church ang tinutukoy dyan. At the same time, tinutukoy din dyan ang universal church. Ang universal church, ito yung sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 16:18, I will build my church, even the gates of hell cannot prevail against it. Ito yung iglesia ni Kristo. At ang believer dito, from Adam, lahat ng nagtiwala kay Christ, sa darating na Christ. At sa lahat ng mga, sa kasulukuyan at sa future natin niwala kay Christ, membro yun. Hindi natin nakikita. But they are member of the universal church. Wala na pong hindi mapapahamak doon.
Ang katunayan niyan, kung ang isang miyembro na buhay pa sa kasalukuyan, makikita siya sa congregation of believers, kung tawagin local church. Kaya ang tunay na miyembro sa Universal Church o tunay na ligtas, nakikita sa lokal na iglesia, for what purpose? Andiyan po ang ilalagay natin mamaya, no? Sa pang-apat na points. So, pangatlo po, sino po yung makakasalo sa banal na hapunan? Yung mga nadagdag sa iglesia. Okay, madagdag sa local church. Automatic na silang dagdag doon sa Universal Church. Yan ang pinag-aral natin sa ating membership class. No? Automatic nan. Pero sino yung mga ligtas na yun? Kung talagang ligtas ka, hindi mo sabihin, kailan na, kung kailan, kung gusto, kung meron akong panahon. No! Sapagat ang totoong ligtas, hahanapin niya ang katawan ni Kristo. The mystical body of Christ, which is the local church. Hindi siya pwedeng maghiwalay. Hindi siya mabubuhay sa kanyang sarili. Kaya nga, siya po ay dapat madagdag sa iglesia. No man is an island. Kaya dapat nasa iglesia. Then lastly, ito yung commitment. Sino po ang makakasalo sa banal na hapunan? Silang may commitment kay Jesus Christ. Once na tayo po ay sumampalataya kay Kristo at nagpabautismo, under commitment po tayo. Commitment po sa apat na katungkulan na bagay. Verse 42. Tingnan natin sa verse 42. At sila'y nanatili saan? Doctrine of the Apostles, the teachings of the Apostle, turo ng apostol, at ikalawa, sa pagsama-sama, pakikisama, pakikipag-isa, fellowship between brethren and the presence of God and Christ. Sapagat kung saan ang iglesia, nandyan po ang Diyos. So mayroon tayong fellowship. Kung wala ka sa fellowship, hindi mo pinalagan, ang presensya ng Panginoon ay ang tawag doon. Kung di binabaliwala mo ang pagtitipon sa iglesia, ang pagsamba, prayer meeting, at iba pang ginagawa natin. Anong tawag mo ron? Are you totally committed to that? Are you submissive to Christ's law, na kanyang utos? Now you have to be baptized in the name of the Father, of the Son, and idagdag ka sa iglesia. Magtanong tayo sa ating sarili. Am I really a Christian? Apat na haligi po yan. Teachings of the Apostles, fellowship of the brethren, then Lord's Supper, and prayer meeting. Yan pong pang-apat, yung tinatawag dyan na prayer, may pagkakaiba po ito. Sabi dyan sa 42, nanatili sila sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Tingnan nyo, nasa plural po mga panalangin. Not only prayer per se. Sa prayer per se, kung tawagin yan, kalimutan ko yung Greek word, okay? Gusto ko lang. Prosokumai, yung pong prayer per se, yung panalangin. But ang ginamit na Greek word dito sa verse 42 ng Acts is prokomai, meaning to say, ito po isang lugar na itinalaga para sa pagdausan ng pananalangin. So this is the house of prayer. You must be here. At kasama yan sa inyong panunumpa, sa inyong covenanting. Sapagkat itong apat na haliging ito is our commitment bilang isang church member. At ang sabi pa dyan sa verse 42, ganito, nanatili sila sa mga apostles' teaching, pagsama-sama, pagpuputol-putol, at prayer meeting na natili. Now, yung pong salita dyan, tignan natin sa ESV, yung pong nanatili sila sa. Ang sa ESV po, ang sabi dyan, and they devoted themselves. Ibig sabihin, talagang minahal nila, dinevote nila ang kanilang sarili sa mga pagtuturo ng mga apostol, sa mga fellowship with the brethren, para sa Lord's Supper and prayer meeting. They devote themselves. Ang sabi po dyan sa King James, and they continued steadfastly. They continued steadfastly. So, ang tense po niyan sa Greek word is present active participle. Meaning to say, hindi lang basta nagpapatuloy, but they strive themselves to continually doon sa apostles' teachings,
fellowship of the brethren, Lord's Supper, and prayer meeting. Hindi po ito tinatamad tayong umaten. Kailangan i-devote natin ang ating sarili continually sa apat na ito. Yan po yung karapat-dapat tumanggap ng Lord's Supper. Kaya nga, katulad sa prayer meeting, mga kapatid, sasabihin ko totoo, magsisimula na. Alas 7 simula. Alas 7:05 wala pang dumarating. Kaya nagsisimula kami alas 7:10. Bakit po? They did not continually devote themselves. Wala na po yung commitment natin eh. At marami pong hindi dumadalo. Nabibilang lang po minsan dito. Minsan may mga 7-9 lang ang nananalangin. At mga kalalakihan, dapat sila yung unang dumarating sapagkat sila yung representative ng iglesia para manguna sa panalangin sa Diyos. Anong silbi yung commitment natin at ang ating oath-taking kung di natin ginagawa? We are liars. Christians are true people of God. Dapat mayroon tayong continuing. Ang pagkakasabi sa Nasby, they were continually devoting themselves to the doctrine of the apostles, to the fellowship, to the Lord's Supper, and prayer meeting. So ito po yung mga pwedeng makiisa sa Lord's Supper. Hindi ito easy-easy. Kaya ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 11, examine yourself. Sa tuwing tayo tatanggap ng tinapay at iinom ng saro, examine ourselves sapagkat marami ang nagkasakit, maraming namatay. Akala natin aksidente lang at ano pa man. Pero alam natin, hindi mo maaaring magsinungaling yung salita ng Panginoon. So mga kapatid, samahan natin ang oath-taking ng ating new members. Hindi ako nananakot. Baka matakot na kayo. Kundi sinasabi ko lang yung totoong commitment natin sa Panginoon. Hindi ito biro. Hindi ito association ng, ano ba yung association dyan sa Makati? Yung may mga gulong-gulong. Hindi ito basta, yun, Rotary Club. Hindi ganun. Ito'y sa Diyos. Diyos, katotohanan. So, let's be honest, talaga. Tayo po'y maging totoong Kristiyano na nangako at nanumpa sa ating Panginoon. So ngayon po, darako tayo sa oath-taking pangunahan ni Pastor Ardy. Sige po, tayo po ay pumanatag sa ating lugar. At salamat sa Panginoon, ating pong nabati ang ating bagong kabilang sa iglesyang ito. At nawa, mga kapatid, na bago na nadaman nyo sana ang totoong pag-ibig ng mga kapatiran. You welcome kayo talaga. Salamat sa Panginoon. Ngayon po tayo dumako sa banal na hapunan at naipalawanag na natin lahat ng kailangan nating paliwanag pagdating po kung sino ang makakabahagi sa banal na hapunan. Balikan natin ang banal na kasulatan upang makapag-meditate tayo tungkol sa kahulugan nito. 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 32. Ganito po ang sabi, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ito'y kanyang pinagputol-putol. At sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa ng dugo ng Panginoon, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't
ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat, na alam natin kanina, yung ating pinag-aralan, yung hindi nararapat, ay ah, magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya examine, siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang katawan ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Dahil dito marami sa inyo ang mahihina at mga may sakit at ang ilan ay namatay na. Subalit kung hinahatulan natin ang ating sarili, hindi tayo mahahatulan. Subalit kapag tayo'y hinatulan ng Panginoon as a Christians, may pagkakamali pa rin, tayo'y sinusupil upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. See? Sinusupil tayo ng Panginoon at hindi kasama sa paghahatol ng mga unbelievers o sanlibutan. Dahil dito, mga kapatid ko, kapag kayo'y nagtitipon upang kumain, maghintayan kayo. Kung nagugutom ang sino man, kumain siya sa bahay upang ang inyong pagtitipon ay huwag mauwi sa paghatol. Tungkol sa iba pang mga bagay ay magbibigay ako ng tagubilin pagdating dito. Yung kahuli-hulihan po, ang pinaka-conclusion dito, sabi niya, dahil dito mga kapatid, kapag kayo'y nagtitipon upang kumain, maghintayan kayo. At kung sino man ang nagugutom ay kumain siya sa kanyang bahay. Meaning to say, sa kabuuan, ipaghanda natin ito na may pagtatangi, isang espesyal na pagtitipon, pakikisama natin sa kapatiran at pakikisama natin sa Diyos. Kaya dito, tignan natin tatlong paalala ang banal hapunan sa atin lahat. Una, inuutos dito sa verse 24 to 25 na ating alalahanin ang ating manunubos na si Kristo. Sino si Christ? Siya ay isang Diyos, nagkatawang tao, bumaba alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at pagsakatuparan ng buong kautusan ng Biblia upang tayo ay kanyang iligtas sa tiyak na kapahamakan ng kasalanan. At yun po ang nasa isip natin kapag tayo po ay nagtitake ng bread and wine, inaalala natin na siya ang ating manunubos. At ikalawa, ang alalahanin naman natin ay ang katubusan na ginawa ni Kristo. Alam natin, hindi po mura ang katubusang ginawa sa atin ng Panginoon. Lahat po ng maaring batas, lahat ng kalooban ng Diyos, sinunod niya ito, active and passive. Kaya nga po, wala pong anumang kapintasan ang katubusang ginawa ng Diyos sa atin sa ating kaligtasan. Ikatlo, alalahanin natin na babalik muli ang Panginoon. Babalik muli ang Panginoon upang tayo'y kunin at isama sa kanyang lugar na kung saan ipinangako niya ayon sa John 14 na mayroon siyang mga silid na ipinaghanda sa atin. Dahil kung hindi siya na niya sinabi na siya pupunta ron upang tayo ipaghanda at muli siyang babalik upang tayo ay kanyang kaunin. Kaya mga leksyon dito dapat nating unawain, banal na kasulatan, banal na hapunan ay imbitasyong pumasok tayo sa kanyang presensya. Nandito siya, kasama siya. Siya'y nangako, alalahanin niyo ito sa tuwing kayo ay kumakain ng tinapay at umiinom ng saro. Kaya ang banal na hapunan ay kanyang personal na imbitasyon na hatulan natin ang kasalanan, remaining sin natin, hatulan natin at huwag tayong magpaalipin dyan. At ikatlo, ang banal na hapunan ay kanyang imbitasyon sa pakikipagkaisa sa kanya. Bilang siya po ang ating sin carrier o bearer ng ating mga kasalanan. Kung mayroon tayong kasalanan na natitira ngayon, kasalanang kahit walang kaugnayan sa ating Panginoon, pero kasalanan natin sa ating kapwa o sa sino man, i-confess natin. Huwag nating hayaan na yan ay ang maging hadlang pa sa ating pakikisalo sa banal na hapunan ng Panginoon. 1 John 1:9, confess, and He is faithful and just to forgive us. Kaya ihanda natin ang ating mga sarili sa pagtanggap ng banal na hapunan at tinatawagan ko ang lahat na tayo magbigay ng konting panahong katahimikan upang tayo magbulay-bulay, magmuni-muni kung ano man yung natatago pa nating kasalanan, i-confess natin at tayo mayroong kapayapaan na tayo dudulog sa kanyang banal na hapunan.
Opo, Panginoon, napakabuti ninyo sapagkat salita ninyo, Panginoon, ay matalim. May dalawang talim ito at nasusuri ang pinakailalim, pinagkahiwalay ng aming kalwat espiritu upang ilabas ang mga pong natatago naming lihim na hindi kain-ayon sa iyong paningin. At salamat po, Ama, sapagkat kayo lamang ang makapag-uungkat nito upang ito'y aming ihingi ng kapatawaran sa inyo at kami mayroong kasiguruhan na kami po iyong patatawarin na ito'y aming ipinapahig sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran ngayon sa aming pong mga kasalanang natitira pa o nagagawa. At ngayon ay kami po ay mayroong kapayapaan, katiwasayang lalapit at dadalo sa iyong banal na hapunan sa pagkainan upang tanggapin ang mga simbolo ng aming pong kaligtasang ginawa ninyo, ang inyong pong katawan at ang inyong dugo bilang aming kaligtasan at higit sa lahat, paghahanda namin sa iyo pumuling pagparito. Maraming salamat po, Ama. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.